Yan. Share muna tayo. Hallelujah. Yan. It's 5 a.m. It's 5 a.m. Today is February 14, 2025. Some said it is a celebration of a love day. Pero sa Panginoon, araw-araw ay araw ng pag-ibig. Yes. Kasi araw-araw nating sinasariwa ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, isa pong pinagpala at sabi niya ay mabungang araw ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. Sa ating mga buhay. Good morning po sa lahat po ng nakaantabay na sa ating live, sa ating daily life sharing today. So, isa pong pinagpalang umaga po sa ating lahat. Una, mapagpalang umaga po sa aming mga senior pastor, Pastor Dong and Pastora May. Yes. At syempre, binabati na po namin ang mga naririto na nakaantabay na kay Sister Rose Socias, kay Stella Labori, Nanay Stelita Labori, kay Sister Josephine Tabliso ng Laguna, ayan. At syempre, nandiyan na rin si Ate Yogi, ayan, ng Pasig, na laging humihiyaw, hinihiyaw ang kabutihan at salita ng Diyos. Ayan. So, narito na rin po ang, hello po, Pastor Isaiah Acebuche. Ayan. Umaga po, Pastor. Good morning kay Kyrie Kiamco. Taga saan kaya siya? Hello. Good morning din sa iyo, Kiel. Ayan. So, good morning kay Ate Maricar Galvez. At kay Nanay Flor de Lisa. Salamat. Hello, Nanay Flory. Ayan. So, sige po, i-share po natin ngayon ang ating daily devotion. Yes. Ang ating pong babasahin ngayong araw na to, ang ating pong verses ay or books, Mayo ng London. Ayan. Kay Nanay Carol Astor. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, bilang pasimula po ng ating devotion for today, let us worship the Lord. So, pasalamatan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Purihin natin siya sa ating mga buhay. Yes, Lord. Sapagkat, sabi nga, kaya tayo gumigising kasi merong Diyos. Merong Diyos na nanggigising sa atin, nagpahiram ng ating buhay, nagbigay ng ating hininga. Tama po ba? Yes. Nag-iingat sa atin at Diyos na nag-ingat sa atin at Diyos na patuloy na mag-iingat sa atin sa buong maghapong ito. Salamat, salamat Lord. Maraming salamat Panginoon. Salamat Lord sapagkat muli ay binigyan mo kami ng hininga Panginoon. Muli mo kaming ginising Panginoon. Yes, muli Panginoon na ipinahiram mo sa amin ang aming mga hiram na buhay. Panginoon, sa buong maghapong na ito, ang dalangin namin, Panginoon, sa iyo, ingatan mo kami, laban sa lahat ng masasama, Panginoon. Yes, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang mag-ingat ng hakbang ng aming mga paa, Panginoon. Ituwid mo, Panginoon, ang hakbang ng aming mga paa. At Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ang aming mga buhay ay para sa iyo. Marapatin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging pagpapala sa iba. Sapagkat kami pinagpala mo upang kami ay maging pagpapala sa lahat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang pag-ibig na pinadama mo sa amin, Panginoon, ay siya ring pag-ibig na aming maipadama sa aming kapwa, Panginoon.
Salamat, Lord, sa umagang ito nais naming simulan ang aming mga buhay sa pagpupuri sa iyo. Pagpapasalamat sa iyo sapagkat sa iyo lamang ang pinakataas sa pagpupuri. Sa iyo lamang ang pagdakila, Panginoon. At sa iyo lamang ang pasasalamat. Hallelujah. Salamat. Salamat, aming Diyos na banal. Salamat, walang hanggang pasasalamat sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hello. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Sige po, tayo po imawit sa ating Lord, hallelujah, hallelujah. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Yes, Jesus. Lagi kong nararanasan, hallelujah, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Jesus. Tayo po, ibalik natin ang awit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Sa umagang pagkagising, anong gagawin mo sa umaga pagkagising? Yes, natin ang ngalan ng ating Panginoon. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Yes, thank you, Lord. Di ako magsasawang purihin ka. Yes, Jesus. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Jesus. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, Jesus. puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, yes, Lord, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Yes, Lord, yes, Jesus. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, Jesus. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, yes, Lord, Panginoong Jesus. Purihin ka, Jesus. We praise you, hallelujah. Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakila ang iyong pangalan. Amen. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig. Yes. Salamat, Panginoon. Dahil ang aming mga puso ay handang maglingkod sa iyo. Dahil ang aming puso ay handang umibig sa inyo. Yes, Lord. Sapagkat ikaw ang Diyos. Yes, na banal. Jesus. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig. Salamat, Panginoon.
ang aming buhay ay patuloy na magpupuro sa inyo. Yes. Ang aming buhay ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Salamat, Lord. Hindi kami magsasawa kami ikaw purihin. Hindi kami magsasawa na ikaw aming sasambahin. Yes, Lord. Sapagkat ang buong puso namin lakas ay nagmumula sa inyo. Amen. Salamat. Amen. Salamat, Lord. Salamat sa mga nakasama din namin ngayon. Sa umagang ito, sa mga bagong pasok. Good morning po. Good evening. Or good afternoon po kay Sister Norma Sales Cades ng Spain. Ayan. Kay Brother Larry Bautista. Ayan. Kay Brother, ayan, good morning din po ba dyan? Or good evening? Or good afternoon? Kay Brother Joseph Anthony Caico. Ayan. Kay Brother Moses Benito. Ayan. Kay Sister Flory Rojas Raquel. Ayan, tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Kay Pastor Samuel Cerwela at kay Sister Salvi Cerwela. Ayan. Kay Sister Jocelyn Flores. Ayan. Kay Sister Angeline Rosal. Ayan. Kay Brother Elmer. Ayan. Nandyan si Kuya Elmer Lauron. Ayan. At si Sister Norma Lucky Lago. Ayan. Alam ko, friend natin to from General Trias. Ayan. Kay Brother Winifredo Oreta. Kay Sister Jessa Jocada. Ayan. So, kay Ate Judy Vergara. Ayan. So, kay Brother Escano Edwin. Ayan. Kay Sister Torres Ami. Yan. So, kay Sister Digna Penili ng London. Sis, ano ba dyan? Morning? Morning dyan. Kay Sister Aiza Calieja, kay Sister Lorna Suelo. Ayan, kay Brother John Chua. Kay Brother, ayan, nandyan na si Brother Albert Calieja. Ayan. At si Sister Flor de Lisa de Chavez. Sister Weng Molera at yung ating friend from General Trias, Brother Willardo of Nemaga. Yan, sige, keep on tagging, keep on inviting, and keep on sharing yung ating pong live this morning. Ayan, kay Sister Madel Altea, kay Pastor Ruel at Pastora Malu Lopez. Hello po. Ayan, so, sige po. Manatili lang po tayo dyan, at kung meron po kayong mga Biblia na hawak, napakasarap po na simulan ang ating araw, sabi nga, simulan ang ating araw sa Panginoon, sa ating pakikipagniig sa ating Panginoon, pakikipag-usap, sapagkat sabi nga, diba, araw-araw meron siyang bagong kapahayagan sa bawat isa sa atin. Diba? Sabi nga, mararanasan natin talaga ang pag-ibig ng Diyos araw-araw na laging sariwa. Sabi, laging sariwa ito araw-araw. Ito yung sinasabi sa Lamentation chapter 2 verse 22 and 23. Yes, so hindi pa po kami nagbabasa niyan. So, kung kayo po ay meron na po kayong mga Biblia dyan, kami po ay sabayan ninyo sa aming pong pagbabasa ng ating pong Bible reading for today. Yan. Hello po kay Nanay Shoni Atienza. So, ang ating pong Bible reading for today ay sa aklat po ng Hebreo, chapter 10 at chapter 11. So, mga kapatid, babasahin ko po ang chapter 10 at babasahin naman po ng aking kapatid sa Panginoon, ang aking pong, alam niyo na, love of my life, yung chapter 11. Ayan. So, basahin ko na po, simulan ko pong basahin ang Hebreo chapter 10 verse 1. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Wow! Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Verse 2, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Verse 3, ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Verse 4, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Hallelujah. Verse 5 to 6,
Dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-alay, pati mga handog, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Amen. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hallelujah. Verse 7, kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Si Jesus po ang nagsasalita. Verse 8, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Verse 9, sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Amen. Verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Mga kapatid, minsanan at sapat na handog ng kanyang sarili. Amen. Verse 11, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Yes, Verse 13, ngayoy naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Wow! Hallelujah! Verse 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Hallelujah. Verse 15, ang Espiritu Santo'y nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, verse 16, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Amen. Wow! Itatanim sa ating mga puso at isusulat sa ating mga isip. Hallelujah! Verse 17, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Hallelujah! Verse 18, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Verse 20, lumapit tayo sa Diyos. Verse 19, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. See, may access na tayo. Verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Amen. Verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Amen. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Yes, Lord. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa
Huwag nang magdalawang isip, mga kapatid. Huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Verse 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon tulad dito, mga kapatid, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Verse 25. Nasaan na ba ako? Verse 25 nga. Verse 26, sorry. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo. Hallelujah! Ulitin ko po Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. There is a warning. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Ulitin ko, mga kapatid, there is a warning. 26. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hayaan mo bang maging kaaway ka ng Diyos? Hallelujah. Verse 29. Verse 28, ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moses, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Verse 29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos. Lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mahabaging espiritu. Verse 30, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti. Kilala mo ba, kapatid? Yan. Akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Verse 33, kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan namay, kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinahihirapan. Verse 34, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Amen. Verse 35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Yes, Lord. Verse 37, ito ang pangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Excited na ba kayo? Verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin ko po, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ngunit kung siya'y tatalikod, ulitin ko po, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Ulitin ko po, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Purihin ng Panginoon. At sa ating po pagpapatuloy sa chapter 11 verse 1 to 40, ang pananampalataya sa Diyos. Sa verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala. Amen. Na mangyari ang ating mga inaasahan. Yes. At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Verse 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Wow, hallelujah. In verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinikilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Yes, Lord. In verse 5, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Wow. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen. And verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Sumantay may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. And 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. And number 8, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda na naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad din yun. Amen. And verse 10, sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod ng Diyos, mismo ang nagplano at nagtatag. 11, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama. Kahit na siya'y matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. And number 12, kaya nga isang taong mahituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit. At ang bumahangin sa dalampasigan. Number 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila yun mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingimabayan dito sa lupa. Wala pala tayong sarili. Hindi tayo pala dito sa lupa. At ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng ganon. At naghahanap pa sila ng sariling bayan. Number 15, kung mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggigilingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon.
And 16, ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa langit. Yes. Kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghanda niya ng isang lungsod. Wow, hallelujah. And 17, nang subukin ng Diyos si Abraham. Nakikita niyo na po ba kami? Ayan. Thumbs up. Mag-ano lang po kayo, mag-comment lang po kung nakabalik na kami. Hello po kay Brother Manuel del Rosario at kay Sister Lourdes de Ocampo. Ayan, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng inyong mga salita. Lord, hallelujah, salamat dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Hindi man maganda ang sitwasyon namin, ang sabi mo kami manatili. Amen. Manatili kaming manampalataya sa iyo. Yes, Jesus. Diba? Manatili kaming maniwala at manampalataya na sa kabila ng mga hindi mabuti na nangyayari sa aming buhay, sa mga sitwasyon na aming kinakaharap, ikaw ay Diyos nangangangakong ang lahat ay maayos at lahat ay mabuti. Salamat kung kami po ay nakabalik na, maari po kayo diyang mag-comment down kung naririnig niyo na po kami. Ayan, salamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, comment. Jesus. Was live na ito Wala na talaga. Ayan. Wala na po ba? Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige po. Ayun. At pasensya na po doon sa pangyayari dahil yung aming wifi ay pumasok na daw po ulit tayo. Ayan. Yan, sige po. Salamat. Sorry po, dahil may konting mga aberya lang ang aming, Sabi ko nga kanina, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay permanente po yun. Wala na pong pwedeng humalili doon. Diba? Permanente yung kaligtasan. Yes. Permanente na wala nang pwedeng humalili sa Panginoong Hesus na namatay sa krus. Diba? At yung kapatawaran ay posible po. Yeah. Sabi nga, lapit tayo sa Kanya. Amen. Lumapit lang tayo sa Kanya. At alam nyo, yung ating paglapit sa Panginoon, paghingi ng tawad, yung kaligtasan na ating natanggap. Yes. Nakita ko dito, honey, na ito, yung ginawa ng Panginoong Hesus, ito yung nagbigay sa atin ng access. Amen. Para tayo makalapit sa Diyos. Yes, Lord. Kasi sabi nga nun, di ba, na may harang yung tabing at walang makakapunta roon, kundi ang pinakapunong pare. Pero sa ginawa ng Panginoong Hesus, may access na tayo. Amen. Wow. Diba? So, at sabi nga, diba, meron din tayong, sabi dyan, meron din tayo talagang gagawin. Ano ang gagawin natin? Tanggapin natin. Paniwalaan natin yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. Diba? Yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon ay tanggapin natin. Diba? Meron pa po ba kami? Naririnig pa rin po ba kami? Yan. Ikaw naman, sige nga. Ikaw naman, para hindi natin maubos yung ating oras. Kaya nga. Bigyan kita ng chance. Kasi maganda yung chapter 11. Talaga naman ang kaaway talaga naman. Pero ganun pa man, patuloy po tayong manampalataya. Sabi nga, di ba sa Hebrew 11 verse 1, now faith is confidence what we hope for the assurance about what we have seen. Yes. Ano ba talaga ang definition ng faith sa Biblia? Hindi po ba ang sabi doon, meron tayong katiyakan, meron tayong kasiguraduhan ng mga bagay na tiyak na mangyayari. Kahit hindi pa nakikita. Kahit hindi pa natin nakikita. Oo, diba? Kasi pag nakikita at nakahawakan mo na, hindi na fake yun. Yes. Yeah. At hindi po yun. Kasi ang batayan kasi, sa mundo kasi, to see is to believe. Pero sa Diyos, hindi. Diba? Panghawakan mo. Kaya na yung pinangako niya. Panghawakan natin. Ay tiyak na mangyayari. Amen. At magaganap. Wow. At ito yung example natin na yung nabasa natin sa mga following verses kung paano si Abraham, si Enoch, si Joseph,
Si Joshua. Si Moises, kung paano nila pinanghawakan yung faith. Grabe, no? Di po ba? Kung paano nila ito ninamnam. Na sa tingin nila in perspective ng view nila, hindi talaga nila maunawaan. Pero kung ang perspective ng Diyos, talaga mangyayari. Wala namang sasabihin at ipagagawa sa iyo ang Diyos na hindi niya muna ipauunawa. Exactly. At sasabihin sa iyo. Pero talagang may testing talaga ang ating faith. Sa panahon ng mga ligligan, diba? Ito, mga man of God, ito, yes. Pero dumaan sila sa ligligan ng buhay. Pero talaga, ito yung pananampalataya talaga nila. Diba? Yung unang dahilan, kaya yung tinatawag na step of faith, katulad ni Abraham. Sabihin ba naman sa iyo ng Diyos na, di ba? Ihandog mo yung anak mo sa akin. Nag-iisang anak nga lang yun, di ba? Nag-iisang anak lang yun. Tapos, iba pinangako pa na mula sa kanya, di ba? Nadami yung lahi ni Abraham. Pero talagang tindi ng pananampalataya, di ba? Na talagang ibinigay niya talaga. Dahil, diba, kumbaga galing sa Panginoon ito ang Panginoon ang nagbigay sa akin. Sino nga ba ako para hindi ko ipagdamot ko yung bagay na ibinigay sa akin ng Diyos? Exactly. Pero that's faith diba? Na alam niya talaga na may gagawin ang Panginoon sa kalagitnaan. At alam ni Abraham na talagang yung anak niya ay hindi mapapaano. Yes. Sapagkat kung ating babandayan at mababasa natin sa Exodus na sa Genesis chapter na nung si Abraham ay pumunta na sa bundok na iandog na niya yung kanyang anak na si Isaac. Ang sabi niya doon sa kanyang mga servant, maiwan kayo at kami babalik. Tapos nagtanong pa lang, kung nagtanong sa Isaac may panggatong ka na, pero nasa inyong iaalay mo. Diba? Sabi niya, magbibigay ang Diyos. Diba? So, ganun ka katindi ang faith ni Abraham. Yan yung faith na talagang pinanghahawakan mo na ang isang bagay na kahit di mo pa nakikita. At dineclare na ni Abraham. Dineclare mo na, diba? Na kami po ay babalik. Yes. Ibig sabihin, dineclare na, alam na ni Abraham na mag-provide ang Diyos. At hindi mapapahamak yung kanyang anak na si Isaac. Grabe. Even Moses, na sabi niya, di ba, na ilabas mo ang aking bayan mula sa pagkakaalipin. Grabe, mga kapatid, ang ganda talaga nitong Book 11. Yes. Kung talagang kayo ngayon ay dumadaan sa mga ligligan ng buhay, sinishake ang ating buhay, basahin niyo po ang chapter 11 ng Hebreo. Yes. Kasi pananampalataya, kung kayo man ay dumadaan ngayon ng sasabihin niyo parang ang hirap ng makausad. No, mga kapatid. Yes. Ang sabi, may pangako ang Diyos. Diba? Na sa kabila ng ligligan sa buhay. Alam mo, naalala ko nga yung sinasabi ni Haring Solomon. Ni Haring Solomon sa Awit. Awit chapter 72. Diba? So gusto ko lang pong iwan sa inyo kasi po konti na lang po ang aming panahon, ang aming oras. Kasi sinasabi ko may ligligan, may shikening. Kaya ibinigay ang mga halimbawa yung mga men of God dito sa Hebreo 11, ibinigay silang halimbawa about faith. Kasi alam niyo po ba, yung pananampalataya natin, natitest talaga yan sa oras ng ligligan. Yes. Yung shakening ng ating buhay. Yes. At ang sabi doon, At makikita po natin yung sinasabing testing of faith. Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Yeah. Kaya, examine your faith. Kaya alam talaga yung oras, sa panahon ng ligligan. Si Solomon, kahit si Haring Solomon, naliglig din ang kanyang buhay, na-test din ang kanyang pananampalataya. Pero anong sinabi niya? Sa chapter 73 ng Awit, ang sabi niya, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Amen. Mga kapatid, kung dumadaan kayo sa mga ligligan, just keep your faith. Manatili kayo, maniwala kayo sa mga pangako ng Diyos. Yes. Just hold fast to the promise of God.
At the end of this, at the end of it, there is God. At the end of it, wala ka man ngayon, kapos ka man sa lahat ng bagay, sa dulo nito, there is the provision of God. Amen. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, ang Hebreo 11, sabi dyan, na parang ang hirap paniwalaan na may pag-asa pa ba ako? Sa kinakaharap kong ito, may pag-asa pa ba ako? Tandaan ninyo, ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Pinaniniwalaan ninyo, pinanghahawakan ninyo ang mga bagay na hindi pa ninyo nakikita. Pinanghahawakan ninyo ang mga bagay na napaka-imposible, pero pinaniniwalaan ninyo na mangyayari. Yes. Kasi yan ang pananampalataya. At sa gitna ng mga ligligan na ito, masasabi lagi nating, kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid at sa lahat ng taong may malinis ang puso. Yes. At ang sabi nga rin sa chapter 72 ng awit, sabi, turuan mo po ang haring humatol sabi diyan, tuturuan tayo lagi ng Diyos na humatol ng tama. Diba? Tuturuan tayo lagi ng Diyos kung anong ating gagawin. 1 Corinthians 10:13. Diba? Walang anumang pagsubok na hindi pinagdadaanan ng lahat. Yes. Hindi ba pananampalataya yan? Kaya pala hindi ipinangako ng Diyos na kapag ikaw ay sumunod sa akin, maniwala sa akin, matatapos ang lahat ng problema mo. Hindi ipinangako ng Diyos yon. Ang ipinangako ng Diyos, lahat tayo may pagdadaan ng mga pagsubok, mga problema sa buhay. Pero ang ipinangako niya, bibigyan ko kayo ng sapat ng karunungan para mapagtagumpayan ito. Bibigyan ko kayo ng kalakasan para malampasan ninyo ito. At ito yung sinasabi din sa Hebreo 11, na ang pananampalataya, sige, basahin mo nga yung kahulugan ng pananampalataya base sa aklat ng Hebreo 11 verse 1. Sige, no, ang sabi dyan, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mangyayari ang iyong inaasahan. Diba? Kaya nga, honey, my love. Kaya yung faith, ito yung mga testing, ito yung mga katulad ng ginawa ni Abraham. Step of faith po yun eh. Talagang nanalig siya. Amen. Dahil sa kanyang pananalig, talagang mangyayari. Kahit hindi pa niya nakita, pero naniwala siya, mangyayari at mangyayari. Yeah. Kaya minsan po sa buhay po natin, anuman po yung mga hinder, crowded sa buhay natin, mga hadlang, huwag tayo pong magpadala dyan. Katulad na lang ho ng mga example sa Biblia kung paano nagtagumpay at naniwala higit yung lalo na yung may mga sakit ng mga panahon na yun. Yes. Di po ba? Makikita po natin yun sa Mark na yung babaeng dinudugo. Di po ba? Faith niya yun. Faith niya yun. Sabi nga niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng ating Panginoon. Panginoong Jesus. Yes. Kagaling na ako, di ba? Sabi niya kahit anong crowded, yung kahit daming tao. Basta sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Yes. Sabi niya, gagalingin mo. At nangyari ang nangyari. Ayan na nga po. Diba? Lapit na nga po tayong matapos ang oras natin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, tandaan natin, nang ialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa